Uy, nandiyan pala kayo. Hello, I'm Father Louis Coronel, OP. Ako yung Regent ng College of Science. And nandito ako para sagutin yung mga tanong ninyo para ipahayag sa inyo ang mabuting balita ngayong Kapaskuhan. FAQs, Father answers questions. Bakit po December 25 natin sineselebrate yung birth of Jesus, no? Alam niyo nung taong 313, yun yung panahon na pwede nang malayang magpahayag ng pananampalataya ang mga Kristiyano. Kaya lang, ang una nilang ipinagdiwang, Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Eventually, pinagdiwang din yung Pasko ng kapanganakan ng Panginoon. Pero, hindi rin nawala yung mga pagans, yung mga nagsumasamba ng Diyos-Diyosan, sumasamba ng mga bundok, ng mga buwan, ng mga anito, hindi nawala yun. Kaya, ang ginawa nila, nakita nila na yung mga pagano, mayroong pagdiriwang ng kapanganakan ng kanilang Diyos-Diyosan, ang pangalan ay Mithras, the unconquerable sun god. So, sinasamba nila yung araw, no? So, yung mga Kristiyano na nakita yun, pinagdiriwang nila ng winter solstice. Ito yung panahon kung kailan yung araw ay pinakamaikli, tapos yung gabi ay pinakamahaba. Ngayon, ang ginawa ng Kristiyano, nag-adapt tayo. Imbis na piyesta ng kapanganakan ni Mithras, piyesta ng kapanganakan ng ating Panginoon upang mahikayat yung mga pagano na sundin ang mga turo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, mula noon, hindi na sinasamba si Mithras, the sun god, kung hindi si Jesus na Son of God. Hindi na S-U-N, kung hindi S-O-N, capital S-O-N, ang ating Panginoon. Ngayon, nung medieval times na, pinatawag sa simbahan ang mga Kristiyano, mas marami ng Kristiyano, konting-konti na lang ang mga pagano, para magsimba sa Gothic Cathedral. At ang tawag nila sa misang yon ay Christ's Mass, Misa ni Cristo, na naging Christmas. Kaya ito palang ating pagdiriwang ng Pasko, bagamat hindi natin sure kung kailan ang eksaktong kapanganakan ng Panginoon, ang alam natin, sure na sure tayo, ang salita ay nagkatawang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. At ginamit ito ng simbahan upang lalong mapalapit sa mga tao ang Diyos. Bakit daw po nagbibigayan ng regalo kapag Christmas? Pamilyar naman tayo dun sa mga three wise men na nagbigay ng regalo sa Panginoon. Pero hindi yun ang unang pagbibigay ng regalo. Ang nauna ay ang Panginoon. Yung kanyang sarili, ibinigay niya sa atin bilang regalo, handog sa atin. Kaya tayo din, inaatasan niya na ibahagi yung natanggap natin na pagmamahal sa Kanya. Kaya yun ang unang-una, ang diwa ng Pasko ang ating binabahagi. Kaya sa mga regalo na ating tinatanggap, hindi na kaso yung mahal ba ito, malaki ba o maliit. Ang mahalaga yung diwa ng pagbibigayan. Sabi nga dun sa kanta, at magmula ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Itong tanong na to, napaka-familiar din tayo pero baka hindi natin lang alam. Meron po ba talagang Santa Claus? Alam ninyo, yung origin ng Santa Claus ay isang banal na tao. Ito ay si Saint Nicholas. Isa siyang bishop ng Myra, no? Ngayon ay ipinagdiriwang siya ng simbahan bilang banal. Konti lang yung alam natin sa kanya, pero yung alam natin, sapat na para malaman natin kung siya ba ay talagang yung pampasko. Una, siya ay mabuting tao. Ikalawa, siya ay mapagbigay. No? Nagbibigay siya hindi lang sa mga mahihirap, kung hindi sa mga api. Kaya lang, yung kanyang pagiging mapagbigay, ginawan ngayon ng paraan, lalo na dito sa Germany, napunta ngayon ng New York hanggang napunta ng Pilipinas, na bago yung ating pagtingin. Yung kanyang kulay pula na damit, dahil nga siya obispo, ginawa ng komersyalismo siya na kailangan nakangiti, kailangan medyo chubby. Pero gayon pa man, nagsimula siya sa isang banal na tao. Ngayon, sa komersyalismong nangyayari, ginagamit siya. Pero ang totoo, siya ay isang banal na tao na dapat nating gayahin. Kaya kung gagayahin natin siya, dapat gayahin natin siya bilang isang taong mapagbigay at mabuti sa kapwa. Totoo po ba ang 12 days of Christmas?
Actually, yun ang tanong, kailan ba nagsisimula at nagtatapos ang Kapaskuhan? Yung 12 Days of Christmas, yan ay Western tradition. Nagsisimula yan sa December 25, magtatapos ng January 6. Minsan, nagsisimula naman yan sa December 26, na tinatawag nilang Boxing Day sa England noon. Kasi kaya Boxing Day, binibigyan nila ng mga Christmas boxes yung mga kasambahay nila na nagtrabaho nung December 25. Yun yung time para sila naman ay umuwi ng kanilang bahay. Ngayon, pinagdiriwang hanggang January 6 kasi ang January 6 ay ang Epiphany of the Lord. Kaya doon, pag binilang mo yun, 12 days. Pero sa ating mga Kristiyano, liturgically, sa kalendaryo ng simbahan, ang ating simula ay ang December 25. Magtatapos ng Baptism of the Lord. 2 linggo matapos ang bagong taon. Yan. Yun ang tapos. Pero sa ating mga Pilipino, mas matindi. No? Kasi nagsisimula tayo, September 1 pa lang simula. Magtatapos sometimes hanggang Fiesta ni Santo Niño pa. Yun ang ating Christmas. Pero ang Pasko talaga, hindi lang isang araw, kung hindi isang season sa simbahan. At ito ay meron pang paghahanda na tinatawag na Advent. 4 weeks of preparation bago yung ating Kapaskuhan. Siguro yung mga Pilipino kaya mahabang nagpapasko dahil iniisip natin, araw-araw dapat ipinagdiriwang ang Pasko, ipinagdiriwang ang pagmamahalan. Father, ano pong ibig sabihin ng Noche Buena? Ang literal na ibig sabihin ng Noche Buena ay magandang gabi. Yun ibig sabihin. Alam niyo naman sa mga Pilipino, pag sinabi mong good, ibig sabihin ay maganda. Kaya ang good morning natin ay magandang umaga. Ang lahat ng mabuti sa atin ay maganda. Kaya pati yung mabuting balita, ginagawa nating magandang balita. Matapos matanggap ng bawat pamilyang Pilipino ang magandang balita, matapos silang magsimba ng gabi ng Bispiras, ito ay araw na ng December 24, pero yun ay Pasko na mismo. Sila ay nagtitipon-tipon para kumain. At yung pagkain na yun, tawag nila ay Noche Buena. Talaga namang mabuting balita, hindi lang dahil masagana ang hapagkainan, kung hindi dahil nandoon ang bawat isa sa pamilya. Hindi na rin kaso kung ano man yung nakahain. Ang mahalaga, sama-sama yung pamilya na nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Sa tradisyon ng Pilipino, meron tayong mga puto bumbong, no? At saka bibingka. Bakit malalagkit yung mga kinakain nating kakanin? Para daw lalo ang pagsasamahan ng mga magkakapamilya ay lalong lumagkit, no? Lalong magdikit. Pero kung ano man ang nakahain, yun ay pagsasaluhan, pasasalamatan dahil tinanggap na natin ang magandang balita sa magandang gabi na yun ng Noche Buena. Kasalanan po ba ang hindi magbigay ang mga ninong at ninang sa kanilang mga inaanak kapag araw ng Pasko? Hindi nila obligasyon na magbigay ng pera tuwing Pasko. Pero ang obligasyon nila ay maging pangalawang magulang. Kaya wala po dapat ninong at ninang na nagtatago kapag Pasko. Pero wala din namang inaanak na namimilit na nagreklamo kung anong tanggapin. Kung ano po ang ating gagawin kapag nakita natin yung ating mga ninong at ninang, ito ay dapat yung ipahayag ang kasiyahan ng Pasko. Batiin lang yung ninong at ninang. Kung ano maibigay ni ninong at ninang, yun ang mahalaga. Kung walang maibigay si ninong at ninang, binati at inalala bilang iyong pangalawang magulang. No? Yung mga inaanak naman, susubaybayan hindi lang ng mga magulang, kung hindi ng mga ninong at ninang hanggang sa kanilang paglaki. Hindi lang pera, hindi lang financial support, hindi lang yun. Kung hindi moral support, spiritual support, lahat yun ibinibigay kasi nga pangalawang magulang. Yung pera na ibinibigay na regalo, ito ay dapat galing sa puso. Kasi kung hindi galing yan sa puso, at saka pinilit o hiningi, hindi ito ang diwa ng Pasko. No? Kaya kung ano lang yung kaya nating ibigay, ibigay natin. Pero kung wala tayong maibibigay, may ibinigay pa rin tayo. Ano yun? Yung diwa pa rin ng Pasko na ating ibinahayag sa pagbati natin sa mga ninong at ninang natin ngayong araw ng Pasko. Ano daw ang sagisag ng Pasko? Parol, Christmas tree, o Belen? Ang sagisag talaga ng Pasko ay walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Lahat ng binanggit ko, parol, Christmas tree, at Belen, magkakasama yan. No? Kasi si Jesus ang liwanag.
Nung panahon na yon na ang Panginoon ay pinanganak, ang isang talang napakaliwanag ang gumabay sa mga pastol at saka sa mga wise men para hanapin ang Panginoon. Kasi yung Panginoon ang sanhi or source ng ating liwanag. Yung Christmas tree naman, alam nyo, yun ay simbolo ng pag-asa. Kasi sa Europe dati, winter, patay na patay, punong-puno ng snow. Pag meron kang green na tinatawag na evergreen sa loob ng bahay, patay na patay sa labas pero buhay na buhay sa loob. Na simbolo rin ng pag-asa. Sa itaas ng Christmas tree, nilalagyan natin ng star. Di ba yung star yun yung liwanag din? At sa Belen, nandun yung sanhi talaga ng liwanag. Kaya lahat naman ng ito, simbolo ng Pasko, pero yung liwanag na yun, pinakasimbolo ng Pasko, hindi talaga makikita doon sa mga concrete na yun kung hindi isinasabuhay. Kung ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, isabuhay mo yung diwa ng Pasko. Maging mabuti ka, hindi bugnuti, nakasimangot tuwing Pasko. Kung hindi, ipahayag mo, ikaw mismo ang magiging simbolo ng Pasko. Ipahayag mo yung mabuting balita sa bawat tao na iyong makakasalamuhan.